simula ng buwan ng may pusong mapagpatawad. Piliin po nating simula ng buwan ng may pusong laging handang umibig at magmahal. Dahil ang ganitong katangian po ng puso ang nalulugod, ikinalulugod po ng ating Panginoon. Kaya naman, mag-umapaw po tayo sa papuri at pasasalamat sa Kanya. Wala po tayong ibang gagawin kundi pasalamatan lamang po ang ating Diyos sapagkat naging mabuti po siya sa atin, naging tapat, palaging sapat sa ating mga buhay. Ano man po ang sitwasyon ng ating buhay ngayon, ano man po ang kinakaharap natin, magpatuloy lamang po tayo sa pagsamba at pagpuri dahil meron po tayong siya. Salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming ikaw. Kaya naman, Lord, pinipili po naming mamalagi sa presensya mo. Pinipili po naming hanapin ka. Pinipili po naming manatili sa pag-ibig mo, O Diyos. Lord, kalugdan mo po ang pagsambang alay namin. Lord, may you hear all the prayers of our hearts, Panginoon. Lord, we pray na ma-encounter po kayo ng bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord. Itinataas ka po namin at dinadakila. We worship you, Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat na iyong pasan, magdaramdam kabiguan.
Pag-ibig mo, Jesus, dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ay ma-present dakila ang pag-ibig mo, Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus, dalangin kong mapalapit sa'yo. Nais ko ay ang presensya mo. Dakila ka, Jesus. Dakila ka sa aming mga buhay. We proclaim, O Lord, your goodness, your faithfulness. We ascribe praises to you, to the one and only who's worthy of it all. Karapat-dapat ka po, Panginoon, ng lahat ng aming papuri, lahat ng aming pagsamba, lahat ng aming pasasalamat, O Diyos. We praise you, Lord. We honor you. In your name, Jesus, we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, worship team. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to God. Hallelujah. Pwede bang harapin natin yung katabi natin sa gawing kanan at gawing kaliwa at sabihin po natin sa kanya, masaya ako sapagkat muli kitang nakita. Hallelujah. Glory to God. Ano? Praise the name of the Lord. Alam po ninyo, yung po mga ganyang expression ay nakakatulong po, nakaka-heal po sa isang tao na nagugulumihanan o nagdadalamhati. Sa atin parang natatawa lang po tayo. Pero if we only become intentional, ay nakakatulong po yun. Tandaan po natin, death and life are in the power of the tongue. Naalala ko po yung isang kwento. Meron daw pong isang babae o isang nanay na alaya pong gewa kembiyena nung magreklamo. Puro reklamo na lang yung kanyang bukang bibig. Marahil napanood niyo na po ito. At wala po siyang ibang sinasabi. Ginuot makanyan rugo, ing malilyari ka na ako. Kay ba't potang may kakasakit siya, Gino, at rugo paboren mong malilyari ka na ako ini. Pota pang magigipit siya financially, alayang panyaling ulam, Lord, at paparusan mo ko. Kay ba't po, may silabya pa yung balena. Lord, talagang kasaman mo ko. So, puro reklamo po yung kanyang bukang bibig. So, yung pong ministering angel daw niya ay nag-report sa langit. At sabi po niya kay Lord, Lord, ba't po makanya yung daranasan na ka na akong babante na ini? At laging negatibo yung malilyari kay Biyena. Angga po kaya kapilan yung daranasan ng kasakitan na ini. Sabi na pong Lord, kabang mabiyeya, danasa na yan. Makanyan po, po unfair kanita, sabi na po ng ministering angel. Sabihan mo na kayo, makanini. Alayang sabihan aldoldo thank you Lord. Thank you Lord. Ita mo, sabihan mo kaya. So, ito po yung sinabi na ng ministering angel kaya, sabi na, alaka ka nung makanyana ka nung talaga, pero alaka nga luwang sabihan aldodo thank you Lord. Lagi may pasalamatan ni Lord. Ita mo kabuti sabihan mo, wala na kang aluwang sasabihan. So, inumpisa na po ka itang pamagpasalamat kang Lord, aldoldo. Po? At baloy po ng milyari kang Biyena, anya po may kumpisang pasalamatan ni Lord, kilub na ning aldoldo, migbayo po,
ing malilyari kayang kayang biye at kayang kapaligiran. Meging malusogya po ing kayang pamikakatawan, diyang kayang anak, at meging maayos po ing ganaganang gagawa na. Uli pong inumpisa na yung pamagpasalamat kang Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, lagi kang magpasalamat kay Lord at huwag ka nang magreklamo. Hallelujah. Glory to God. Sapagkat meron po yung nagagawa sa buhay natin. Yung pong mga negatibo ay isa-isang tabi natin. At kahit sa mga negatibong bagay na nararanasan po natin, lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa tingin natin, masama. Pero sa tingin ni Lord, ito ay makakabuti sa atin. Hallelujah. May tinuturo sa atin sa Lord. Kahit negatibo pa yan, kapatid. Hallelujah. Kaya lagi mong pasalamatan si Lord. Be thankful. Hallelujah. Pero hindi po yung topic natin ito. Hindi po ito yung topic natin. Ang topic po natin is, we are the salt and light of the world. Hallelujah. Tayo daw po ang asin at ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Patuloy, dear Holy Spirit of the living God, patuloy ka pong magministeryo sa buhay ng bawat isa sa umagang ito, Lord. Salamat po sa iyong kadakilaan, katulad ng aming inawit, dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Mula doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ito'y ipinakita mo sa amin, Panginoon. Kaya po, nagpapasalamat kami sa umagang ito sapagkat meron kang gagawin sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Hindi aksidente, Panginoon, na kami po ay narito, kundi ito po ay plano mo, Panginoon. Continue to move mightily in our midst. Kumilos ka nga po, Panginoon, patuloy sa aming kalagitnaan at patuloy magparanas ka, Panginoon, mula sa iyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po. Itago niyo po ako sa likuran ng iyong krus. Hatayaan mo, Diyos, na ang masaksihan po namin sa aming kalagitnaan ay ang tanging kaluwalhatian mo, Diyos. Purihin ka, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong presensya. Thank you, Holy Spirit of the living God. We acknowledge you, we honor you, together with your powerful ministering angels who are surrounding us on this day, Lord God. Maraming salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, doon po sa binasa ni Ma'am Joy, that we are the salt and light of the world. Hallelujah. Tayo daw po ang asin at ilaw ng sanlibutan. Alam po ninyo, napakatalino po ng Panginoong Yesus. Sabi nga po, He is the great teacher. Hallelujah. Ang sabi po ng mundo, experience is the best teacher. Di po ba? Yun po yung lagi sinasabi ng mundo. Hallelujah. Glory to God. Experience daw is the best teacher. Pero sa atin po, Jesus is the best teacher. At sinasabi na rin po ngayon that failure is one of the best teacher. Failure, yung pagkabigo, ay isa daw sa mga pinakamainam na tagapagturo. Siyempre, kapag nabigo ka, nag-fail ka, matututo ka. Amen? Even to the failure of others. Kapag nakikita mo yung kabiguan ng iba, bakit dumanas sila ng kabiguan? Makikita mo yung dahilan. At sa magitan nun, matututo ka sa buhay nila. Di po ba? Hallelujah. Pero ang sabi po ng Panginoon, hallelujah, because He is the great rabbi. Pag sinabing rabbi, He is the great teacher. Hallelujah. Ang sabi niya, we are the salt and light of the world. Yung pong kanyang illustration o yung metaphor na ginamit niya ay hanggang ngayon ay napapanahon. Di po ba? Hanggang ini, very relatable ya kaya katamo. Kumbaga, anchin dyan tayo. Kasi hanggang ini, gagamit tamo pong asin at gagamit tamo pong sulu. Meron pa nga solar light, hindi po ba? Kaya hanggang ngayon ay very relatable po siya sa ating mga buhay. Anchin dyan tayo.
Panga sinabi ng asin at sulo, andiyan tayo kasi akakitala at araranasan tayo. Ne? Hallelujah. Nino po kayo ng mamangan na gagamit asin. Itamongan. Ne? Hallelujah. Gagamit tamong asin. Ninong magluto kayo na gagamit asin. Kailangan tayo po ingasin. Hallelujah. Uli pong ingasin. Hallelujah. Yung pong asin, yung pong interpretation ng Bible, it is about influence. Influence. Sabihin nga po natin, influence. Hallelujah. Napakalaga po ng influence. Ipapakita po sa atin ni Abigail kung anong ibig sabihin ng influence. Ito daw po, influence means the power or ability to affect someone's thoughts, behavior, decision, or action. Hallelujah. Glory to God. So, kapag sinabing impluensya, ito ay nakakaapekto sa pag-iisip ng isang tao, sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pagdidesisyon, at sa kanyang mga aksyon, sa kanyang mga galawan. Ito daw po yung influence. Hallelujah. Napakahalaga po ng influence. Itang man-influensya kaya. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Meron pong ipapakita si Abby, yung mga examples of influencers sa ating mga buhay. Reta pong man-influensya kaya biyeta mo. Yung pong next na-type pa. Ayan. A parent has influence over their child's behavior. Totoo ba ito? Hallelujah. Yun daw pong mga magulang ay mayroong malaking impluensya sa pag-uugali ng kanilang mga anak. Hallelujah. Glory to God. Siguro, brother ko, niya magana kaya, uling, impluensya ng Sister Josie. Tama po ba? Brother Fernan. Po? Hallelujah. Anya nung maganakala po rin, anak tamo, na magtaka. Siguradong atid lang pigmanahan. Amen? Hallelujah. Nung malagula rin, anak tamo, at mayroong pinagmanahan yan. Hallelujah. Si Brother Jad, si engineer, tsaka si Tan. Kaya siguro mga gwapo yung mga yan. Nakita naman po natin si Sir Daisy. Siguro ang ganda-ganda ni Sir Daisy nung nag-aaral siya sa UE. Praise God. Nasideline ko lamang po yun. Pero malaki po ang impluensya ng magulang kung ano yung pag-uugali ng mga anak. At marami po dito, yung mga magulang po natin nakasamahan dito, yung kanilang mga anak ay tunay na mababait. Hallelujah. Glory to God. So malaki po yung impluensya ng mga magulang. Kadalasan nga, kahit hindi po sabihin ng magulang na, oy, makanyaning gawan mo. Dapat makanyan kang galo. Hanggang na po sabihan ng pengari ito. Pagyapusa na po ng anak, itang akakit na kayang pengari. Hallelujah. Bakit po malinis sila deng anak, o deng asawa tamo? Pastor Per po, sobraya kalinis. Alayang buring nga kakit alikabok. Alikabok, kakakit na yako liko. Hanggang itang singit-singit. Buri na lakona, buri na, anya na kay papagalyan. O kasi po imana, sobraya po kalinis kanita. Kasi po, akayabe kay imana king Manila, king Pasig. Akayabe kay po king Bale. Sobraya po kalinis. At kaya kalan po, karang Kapampangan, talaga pong malinis na. Hallelujah. Aluwala po klase. Pangaya ka malinis, hadapin kayang guagwa, banta guagwa, porteria, adan. Porteria. Bala mo ito, Brother Rede, porteria. Hallelujah. So maragula po impluensya reng pengari pangadang anak makanya lagalo. Hallelujah. Kaya, halimbawa,
as a pastor, ano, nakikita ko po yung inyong attitude. No? Kasi po, isa po sa mga tinuro sa amin bilang mga pastor, ano, pwede bang mayan sa aking electric pa? Ito pong, may ito pong tiruda kaya kami, biyasa kang mamasang tao. Yeah? Hallelujah. Balo may ang basa ng tao ang diyang may paakayabe. Yeah? Hallelujah. Praise God. So, po ito pong biyasa kang mamasang tao, mo na dapat ikutang nung ing pengari na kaya ini, okay ya. Yeah. Kasi po, atin po sinabing matuwang pastor na maging pastor mi kanita, ituro mo ka na ako reng anak ka mapanagkas. At ituro ko laki ka reng pengaring mapanagkas. So nung mapanagkas ka, dakal-dakal din pengari mo, mapanagkas la naman. Nung may mood ka, yeah, buti po, wala naman pong may mood kayo. Amen? Pero atin pong may mood. Nung may mood siya kanuhin nga na, ibig sabihin, din pengari na, may mood la naman. Totoo po ita? Dakala-dakal niya po. Hallelujah. So maragol na po influensya, repengari karelang anak. Okay? Friends can influence your decision. Yung pong mga kaibigan po ninyo, no? Titingnan po ninyo, malaki po yung impluensya nila sa inyo, sa inyong pagdidesisyon, no? Sa inyong pananalita. Kasi paglabas nyo po ng bahay, ano, hallelujah, hindi po natin isisisi lahat sa mga magulang yan. No? Kasi po paglabas ng mga anak natin sa bahay, kung sino-sino po yung mga nakakasama nila at nakakasalamuha. Ano? Hallelujah. Kaya nga po laging sinasabi ng Bible, choose your company. Because bad company corrupts character. Yung mga masamang kasamahan, no, ay nagpapasama din sa'yo. No? Kung meron kang kasamang limang mabisyo, ikaw ay magiging pang-anim. No? Tama po ba? Magiging panganam ka. Nung ating kang barkadang halalang gewa nung manyirang kalupan tao. Pisabihan da rin deng aliwa, yung kasiran da rin aliwa. Maging makanyan ka naman nung patuloy mo lang pakyabayan. So malaki po ang impluensya ng mga kaibigan natin. Kaya nga po lagi po natin sinasabi, piliin po ninyo yung inyong mga pakikisamahan. Yung mga leader po natin dito, yung mga cell leader, no? Ano? Huwag po ninyong hihiwalayan yan. Ano? Maganda po yung impluensya nila sa inyo. Hallelujah. Sapagkat sila ay hinugot mula sa puso ng Panginoon. Amen po ba? Kapalakpakan po natin yung mga leader naman natin. Hallelujah. Yung mga ka-care group po ninyo, ka-cell group po ninyo, sinisiguro ko po sa inyo na maganda yung kanilang magiging impluensya sa inyo. Hallelujah. Glory to God. Alam po ninyo, sa panahon po natin ngayon, ano, hallelujah. Hanggang ngayon po ay hindi po nawawala ang impluensya ng mga Kastila. Di po ba? Kaya namong pamamilang, 1, 2, 3. Salitang Kastila po yan. No? Lalo na itamong Kapampangan o itamong Tarlakenyo, nakatangkarakala salitang Kapampangan. Di po? Yan po yung impluensya ng mga Kastila. Bakit po? Kasi yung pong mga Kastila ay sinakop po tayo ng halos 400 years. No? Tama ba, Madam Vic? 400 years? Sa history? 400 years? So ganun po kahaba yung pagsakop nila sa atin, kaya po napakalakas ng kanilang impluensya sa atin. Yung mga piyesta-piyesta, impluensya po ng mga Kastila yan. Yung mga pamahiin, impluensya po ng mga Kastila yan. Hallelujah. Kaya po, yung nakasama mo ng matagal, napakalaki ng impluensya sa iyo. Kaya
pipiliin mo yung pakikisamahan mo. Kaya po sabi ni Madam Vic kahapon sa mga kabataan, hindi po ba? Kapag ikaw ay nakakagawa ng kamalian, ano, lalo na yung mga nanood ng porn, ano, sabi nga niya, wala tayong karapatang panoorin yung mga porn na yan. Because it's a sin, lust of the eyes. Di po ba? Lust of the eyes. Kasi yung mga pinakikisamahan mo, kung mahilig siya manood ng porn, mahata ka nila, di ba? Makakapanood ka na din. Minsan yung mga tricycle driver, kung ano yung, akala mo kung ano yung pinagkakaguluhan, ano? Sa isang, lalo sa Magalang, nakakita po, ano? Bala mo na nung piguguluhan ta, kanyang pala manalbelang bold. So, napakalaki po ng impluensya. Kaya mag-enjoy tamo niya, talaburin lakwan dito ang kalaguran tamong mag-impluensya kaya katamo. Kaya daw yung pakikisamahan mo, no? Narinig ko kahapon. Yung pakikisamahan mo, yung maglalapit sa iyo sa Panginoon at hindi yung maglalayo sa iyo sa Panginoon. Hallelujah. Ikaing manimpluwensya kaya, aluwai kang mai-impluwensya kaya. Ne po? Hallelujah. A leader influences people through words and example. Ano? So yung mga leader po natin, ano, sila po yung mag-influence sa atin sa magitan ng kanilang pananalita at sa kanilang halimbawa. Okay? Malakas po yung influensya ng mga leader natin sa kanilang pananalita at sa kanilang halimbawa. Yung mga leader natin ngayon sa gobyerno, ano, kaiba naman po. Yung pananalita ay maganda, pero yung example na ginagawa ay kakaiba doon sa kanyang sinasabi. No? Ang sabi niya, gagawin kong 20 pesos ang bigas. No? No? Ang sabi niya, nung nangangampanya siya, dapat magkaisa lahat, magmahalan, walang galit-galit sa mga kalaban sa politika. No? Magkampi-kampi tayo. No? Magkaisa tayo para sa kasusulong ng bayan. Yan. No? Gaganda ng mga pananalita. Pero anong nangyari? Yung bigas ngayon, bumili ako ng bigas nung nakaraan, 56 per kilo. Dating 36, 56 na ngayon. So siyempre, hinahanap ko yung 20 pesos na bigas na pangako ng presidente. Hallelujah. Kahit nga NFA rice, wala na. No? Tapos sabi niya, magkampi-kampi tayo, magkaisa tayo. Lahat. Talagang nag-united yung mga political parties nung eleksyon. No? Pati yung mga Duterte na malakas ay talagang napagkaisa. Mga Pinklawan, Dilawan, nagkaisa. Pati mga Bayan Blacks, mga communists, nagkaisa lahat. Para sa ikasusulong ng bayan. Yung pala, lilimasin lang ang pera ng bayan. Kukunin lang pala yung boto ng mga tao, no? So nakakalungkot po yung nangyayari sa mga political leaders po natin. Yung kanyang pananalita ay hindi akma doon sa kasalukuyang nangyayari at ginagawa po nila sa kasalukuyan. Okay? So patuloy po, panalangin po natin ang ating bansa na ito po ay magkaroon ng isang matuwid na leader. Sabi po ng Bible, when the leader are righteous, people rejoice. But when the leaders are wicked, people mourns. Ano po? Tatangis lang po din tao. Po tapong ang leader, marawak yan. Po. Marawak. Okay? Glory to God. So, ito na po. Mabilis lang po itong mga puntos. Ano po ba yung function ng salt? Salt preserves. It slows down decay. Okay?
nagpe-preserba daw po yung asin. Ano? Noong mga panahon yan, wala pang refrigerator. Ano? More than 2,000 years ago or 6,000 years ago, 5,000 years ago, sa Old Testament, wala pang ano dyan, wala pang refrigerator, no? Wala pang freezer. Okay? So ang gamit po nila upang ma-preserve ang kanilang pagkain, kahit isang araw lang o 2 araw, lalagyan po nila ng asin. Napakahalaga po ng asin ng mga panahon yon. It preserves. Pangalawang function ng salt, it adds flavor. It makes a difference. Di po ba? Kapag nagluluto ka ng asin, kapag nagluluto ka at lalagyan mo ng asin, magkakalasa yung niluluto mo, di po ba? Subukan mong magluto may dinanasin. Diyan ko mo nung kanandera ng anak mo. Puta, sabihanan ka pa. Katabang naman. Matabang. Kaya po, naglalagay pa ng asin yan, nalalagay pa ng pates. Ano? Though meron pong side effect, yung asin kapag ito ay sumusobra, ano? Ito po ay nakakasira ng kidney. Kaya yung mga processed foods ay dinidiscourage na yung madalas kumain ng processed foods dyan. Dinidiscourage po yan kasi masyado pong maasin yung mga processed foods. Dinidiscourage po yan pati yung mga junk foods. Kasi sobra po sa asin yan. Okay? Pero yung kung ano lang, kung mild lang, kung tama lang, the salt adds flavor. It makes a difference. Kung tama po yung gamit sa asin, ito po ay nagiging healthy. Okay? Alam po ninyo sa Old Testament, yung pong Sodom and Gomorrah ay winasak ng Panginoon. Alam po natin yan. Ano? Ito po ay pinaulanan niya ng apoy at brimstone. No? Talagang sinunog po yung Sodom and Gomorrah sapagkat lumabis na po yung kanilang kasamaan. No? Sinobrano po karok, then tao ka rin. At ang isang sinabi po ng Bible, then po kanong lalaki, bisang makisiping ka rin babae. Kanya talaga sinobra na la. Burida kasiping da ka pareho dang lalaki. Then babae, bisang makisiping ka rin lalaki. Burida kalupad ang babae. Sa Bible, ang interpretation po doon ay talagang sumagad na yung kasamaan. No? Kasi hindi na yun yung disenyo ng Diyos. Okay? Kahit po ngayon, tinuturo po natin na hindi po pwedeng pumili ng gender ang isang tao. No? Yung pipiliin mo ay pipiliin mo na buri ko babae ko pero lalaki ka. Kaya ba't nung babae ka, buri ko lalaki ko. Hindi po pwede yung gano'n. Ano? Kahit po sa Amerika, hindi po pinapahintulutan ni Trump yan. Ano? Pero parang doon meron ng batas na gano'n na pwede kang pumili ng gender o sa bandang Europa, no? Pwede kang pumili ng gender mo. Pero sa atin, at yung tinuturo po ng Bible, hindi ka pwedeng pumili ng gender. Kung ano yung disenyo ni Lord sa'yo, yun ang panindigan mo. Amen? Sabi nga po ni Bishop Frank, and may I use the word of Bishop Frank, ng Tarlac, yung malaking church sa Tarlac. Ang sabi niya, nung ating kang boobs, nano ka? Nano ka kanita? Babae ka. Amen? O nung ating kang toy-toy, nano ka? Lalaki ka. Hallelujah. Yun ang disenyo ni Lord sa'yo. No? Hallelujah. Kaya yun ang panindigan mo. Pastor, pusong lalaki ako Makadami daw po ngayon mga pusong lalaki, pero babae sila. No? Dinadaya lamang po tayo ng dyablo. No? Yan po isang pagsubok ng dyablo. Tukso. Kaya sabi po kahapon, nung matutukso ka, pulayan me in tukso. May harapan ng tukso. Amen?
Hallelujah. Puta masambot ka. Kailangan pulayan me. Na po. Nino po kayo ni pupulay ikan tukso. Hallelujah. Praise God. At imigtas gamat ka rin. No? Itong mga maputi. Hallelujah. Glory to God. So ito po yung ito po yung function ng salt at ito po inihalin tulad sa atin na tayo daw po ay mga asin ng sanlibutan. Hallelujah. Glory to God. Kaya pinagpapala ang iyong eskwelahan na pinagtatrabahuan, pinagtuturuan o pinag-aaralan kung saan ka nag-aaral. Kaya yan pinagpapala dahil sa iyo. Hindi ka naniniwala? Kasi ikaw ay espesyal sa harapan ng Panginoon. Bagamat hindi ka espesyal marahil sa harapan ng mga tao. Pero sa harapan ng Diyos, ikaw ang pinaka-espesyal. Amen? Hallelujah. Ako nga po, nung ako yung mag-early retirement sa kumpanya, sa DHL, that was year 2000. Tagal na po yun. After my early retirement, after a year, yung DHL Philippines ay ibinenta na sa DHL Singapore. So iniisip ko, siguro Lord, anya mababangkrap na anya binentada na kang Singapore, huling meko na ako ka rin. Very confident ako sa harapan ng Panginoon. Kasi meron po kaming mga Bible study doon na ginagawa. At kaming lahat halos ay nag-early retirement. Kaya kahit malaki yung kumpanya, ito ay nagde-declare ng bankruptcy, humihina ang profit dahil yung mga anak ng Diyos ay umalis na doon. Hallelujah. Kaya yung itang impipagobran mo ngayon, po. Kaya pinagpapala ng Panginoon yan ay dahil sa iyo, kapatid. Hallelujah. Yun po yung katotohanan. Marahil, posible naman yan, pastor. Sa standard mo, imposible. Pero sa harapan ng Diyos, yun po ang totoo. Kasi pinipreserve mo. Ikaw ang nagpe-preserve dyan. Hallelujah. Ikaw ang salt ng iyong pamilya. Hallelujah. Kaya nananatiling ligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Sa kanilang pagbibiyahe, ano man ang ginagawa nila, kaya sila nananatiling ligtas. Dahil ikaw ang nagpe-preserve dyan. Ikaw ang nananalangin para sa kanila. Hallelujah. Kasi ikaw ang tunay na anak ng Diyos na namamagitan para sa kanila. Hallelujah. Hallelujah. You are the salt of the earth. Pwede bang sabihin natin, I am the salt of the earth. Tayo yung nagpe-preserve, tayo yung nag-a-add ng flavor. Hallelujah. Glory to God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kaya, sabihan mo kayang kasipin mo, anya samasan mo. Hallelujah. Samasan mo. Nepo. And the mere fact, ang katotohanan na ikaw ay narito at ikaw ay laging nasasabik sa presensya ng Panginoon. Ikaw ay nakikinig ng kanyang mga salita. Ikaw ay nagpa-participate sa worship. Sa gawain ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ikaw ay nagiging salt of the earth. Hallelujah. You are the salt of the earth. Glory to God. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Ako po, I always pray. Ito po yung prayer ko pag nagmamaneho ako. Lagi din po ako laman ng highway na katulad po ninyo. Yan, Brother Eddie, magaling na driver po yan.
Hallelujah. At yung mga nagsusundo po natin, magagaling na driver yan, sila Pastor Kim. Hallelujah. So, ito lang po yung prayer ko pag nagda-drive po ko. Ang prayer ko po, Lord, as I pass by, no one may hurt. Nobody may hurt. Nobody will be hurt. And I may not be hurt also, Lord. No one will be hurt. Wala sanang mapinsala habang ako'y dumadaan. Kaya po, hindi ko po nakikita, nararanasan yung mismong pagdaraan ko, mayroong act of accident. Wala po, no. Sapagkat dinirinig ni Lord yung aking prayer. Hindi po yun nawawala sa prayer ko. Kaya po sa lahat na nagmamaneho dito, no? Hallelujah. Yan, si Brother Pitts, magaling na driver din yan. No? Minsan nakita ko yung kotse niya, nakabaragbag doon sa may papuntang Almendras doon, no? Doon sa may May nangyari ba no, Brother Pitts? Yung lumang kotse yata yan, no? Pero iningatan ni Lord, di ba? Kaya maging prayer po ninyo na sa inyong pagmumotor, yan si Brother Jaime, hallelujah, na lagi po niyong ipanalangin sa Panginoon na hindi kayo makapinsala at walang sino man ang mapinsala sa inyong pagdaraan. Because that is love. Okay? Nagiging salt of the earth ka kapag ganon. Hallelujah. Ikaw ang nagpe-preserve sa daan. Alam po niya yung daan sa may Mandani, yung sa Dolores to Mandani, nakarakal lagi may aksidente ka rin, pang mamate, madisgrasya. Pero, dinalang kami ka rin, may itong may prayer ko, Lord, linisan mo po yung dala na ini. Let your powerful ministering angels cleanse this road. Alam po niya, nung mag-umpisa po yung prayer ko na gano'n, bihirang-bihira po na makakita po ako ng aksidente sa lugar na yan. Dati, daming casualties, ang daming namamatay. Purihin po yung Panginoon, tayo po talaga ay salt of the earth. Hallelujah. Glory to God. We are the salt of the earth. Praise God. Si Jad, talagang abot-abot po yung patotoo ni Sister Daisy. Nakapasa po si Jad sa kanyang board exam. Mahirap-hirap po yung board exam niya. Mechanical engineering, di po ba? Na one time niya. Kasi merong salt of the earth. Merong pong nananalangin para sa kanya. At yun ay Sister Daisy. Kaya dapat tayo ay maging salt of the earth. Salt in our family. Amen? Hallelujah. Glory to God. Uy, nandito yung isang salt. Yan, Sir Judith. Salt of, in their family. Sir Che. Glory to God. So ito po, pangalawa na. Kapit na po tayong matapos. Hallelujah. The danger of losing saltiness. Kahit pala alat ka, kahit na asin ka, nawawala yung saltiness mo. Milalako ka alat. Mga nanuya pong milako alat ing metong ayasin. Potang, medina niyang danom. Potang, miugseya keng floor. At dadakurakan danemo. Milakoya po kano alat. Ingasinayan. Okay? Ano po ang application po nito sa buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos? Pota pong ingkakatamong testimony o ingkakatamong patutu, ingkakatamong pamibale-bale, masanting. Susuraya. Imbis na sasanting niya. Milalako tamo alat. Okay? Milalako tamo lasa. Okay? Yung primero, ikit da, migbayo ka.
At magbayo kayang ugali mo. Maging masipag ka. Manos nakampinggan. Nakangkalambing kang mamo, kang tatang mo. Pagdala mo pang pasalubong. Hanggang di ta kanya yung pera mo. Pagdala mo lang pang pasalubong. Pati pa magsalita mo, nakakalambot magsalita. Then after a few months, lalala ka, magbalik ka kayang dati. Nung makibat ka, bala mo, ikainginda. Makibat kang pabalang, karang pangarip mo. So masisiraya po itang kaya kang patuto. Okay? Masisiraya po itang kaya kang testimony. Okay? Hallelujah. So makanya po kanong milalako itang lasa na ningasin. Ing alat. Okay? Praise the Lord. Kaya po, lagi po nating itinatagubilin, no? Na wag po tayong liliban sa mga ganitong pagtitipon, no? Sa mga pagsambang ganito. Sapagkat sa magitan po nito ay namomotivate po tayo. Sisikanta mo po. Kaya kasalpantayanan. Okay? Kasi nung February and May, itang kaya kang fellowship. No? February and May, kaya kang pamanyamba. February and May, kaya kang pamakyabe, kaya kang small group. Dahil pong care group tamo. Naka may care. You don't care anymore. Unti-unti, in Diablo, alertuya po yan. Sabi po ng Bible, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Alertuya po yan. Katulad daw po siya ng umaatungal na leon at naghahanap ng masisila. Okay? So kapag wala ka ng fellowship, ikaw ay sisilain ng Diablo. No? Sagmitahan na kayan. Sabi po ni Jesus, mas maraming demonyo ang aagaw sa'yo. Kung dati, isang demonyo lang. Sabi ng Bible, magiging 7 demonyo na ang aagaw sa'yo kapag ikaw ay lumayo sa fellowship. Kaya po, nag-a-announce po every Sunday, may nag-a-announce po dito, di po ba? Ina-announce po niya yung mga activity po natin. No? It is for our own welfare. No? Ito po ay para sa kabutihan natin. Kaya po, napakahalaga ng fellowship. Napakahalaga ng mga ganitong pagsamba. No? Sa mga ganitong narinig po natin ang salita ng Diyos. Hindi po tayo dito nagtuturo ng prinsipyo ng sanlibutan. Yung mga katuruan na itinuturo ng sanlibutan, ningyato. Hindi po? Di po tayo makasanlibutan dito. Ang tinuturo po natin ay ang purong-purong salita ng Diyos, yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa magitan noon, mga kapatid, magkakaroon po ng real transformation sa buhay po natin. Magkakaroon ng tunay na pagbabago. Hindi po yung paglabas mo ng simbahan, iba ka na. No? Narinig ko din po kahapon yun, ano? Tangkalwal mo, Kenny. Aliwana ka. Putang atsuka, Kenny. Okay ka. Hallelujah. Kaya nga po yung ano natin, yung team natin is be consistent. Hallelujah. Dapat po consistent po tayo. Hallelujah. Glory to God. And last but not the least, hallelujah. The visibility of light. Hallelujah. Hindi lamang po tayo inihalin tulad ni Jesus sa asin, kundi inihalin tulad din po tayo sa ilaw. No? Sa ilaw. Ayan. Meron pang spotlight.
Okay? Pekyapos na katamo po king meto nga sulu. Kapatad, ing sulu, no ka rin niya po kakabit. Kakabit siya po kening lalam pulpito. Ketang gulod na ng speaker. Kaya pong lalam lamesa. Kakabit siya po yung sulu. Nung no ka rin, mag-produce siya pong light. Amen? So napakatalino po ng Panginoong Jesucristo. No? Talagang inihalang tulad po tayo sa ilaw. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan. Tayo po ang nagbibigay ng liwanag sa mundong dumidilim, padilim ng padilim. Tayo po ang nagbibigay ng liwanag, mga kapatid. Yung kadiliman na nangyayari sa pamilya natin, tayo po ang magiging ilaw. Sabi po ng mundo, sino nga ang ilaw ng tahanan? Yung mga nanay, no? Sila inihalan tulad sa ilaw ng tahanan. Okay? Kasi po, ang mga nanay, yung pinakamalaking sakripisyo. Pangalawa lamang kami na mga tatay. No? Pero yung pinakamalaking sakripisyo, yung nanay. No? Kaya napakahirap maging nanay. It is a calling from the Lord. Hallelujah. Ito ay tawag mula sa Diyos. Hindi lahat ay tinawag na mga nanay. Okay? Kaya bilang mga nanay, no? Tandaan po natin tayo ang ilaw ng tahanan. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga anak. No? Hallelujah. At hindi lamang pala yung mga nanay ang ilaw ng tahanan, kundi lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng narito ngayon ay mga ilaw. Amen? Ilaw ka pala, kapatid. No? So kung ikaw ay ilaw, ikaw ay magpaproduce ng liwanag at hindi kadiliman. No? Kasi po, kadiliman ni ngangagit da kaya ka, ne po? Mahirap po yun. Yung anak ko ngayon, sisimbaya balang Domingo. Magata niya pang prayer meeting, potang kay. Magbayo gali. Bala mo, lalo ya pang may lala. Okay? Pero wala po dito noon. Sa magalang lamang po yun. Sa magalang lang yun. Dito po ay pabago ng pabago yung mga anak ng Diyos. Sabi po ng Romans, from glory to glory, He's changing us. Unti-unti po tayong binabago ng Panginoon araw-araw. Amen? Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Nagdidilim po ang sanlibutan, mga kapatid. Pasama ng pasama ang sanlibutan. Tingnan po ninyo yung inyong kapaligiran. No? Lahat na-addict sa porn. Lahat na-addict sa shabu. Lahat ay, sabi nga po nila, ore nga anak ngayon, makanyan lang, matamadla. Padilim ng padilim. Karenamong motor. Po. Huwag po kayong magagalit kung medyo tatamaan po kayo. No? Yung mga motor, tinatanggalan ng side mirror. Okay? Tinatanggalan ng center stand. Tinatanggal ng stand. Ano? Ay, tinatanggal pala yung side stand. Tapos yung center stand na lang. Tapos tinatanggalan ng carrier. Kung ano na yung tinatanggal. Pati yung mga placer, binabago. Dapat yellow talaga yon. Ginagawang blue. Ginagawang white. No? Pati yung tail light, makikita mo. Puti. Nakakasilaw. Ginagawang headlight. No? No, Brother Eddie? Talagang kasunod mo, masisilo ka.
Nagtataka ako kung bakit tinatanggalan ng side mirror. Napakahalaga ng side mirror. Meron kang mata sa likuran. No? Napakahalaga po sa akin ng side mirror. Kasi yung titingin ka sa side mirror, no, yung kasunod mo, bago ka liliko, bago ka mag-change lane, titingin ka sa side mirror. No? Alam po ba niyo yung multa ng walang side mirror ngayon? 5,000. Napakalaga po ng mata sa likuran. Okay? Napakalaga ng placer. Yung magra-right ka, dapat naka-placer ka, nagpa-plus ka. No? Magle-left turn ka, dapat naka-plus ka. Kasi makakapag-adjust yung nasa likuran mo. No? Nung ating ka-side mirror, nung ating truck, yung gulot mo, delikado ito. Ne? Delikado po ang ating truck, yung gulot mo. Kailangan bilisan mo yung bagya. Okay? Binabago po na padilim ng padilim ang sanlibutan. Ano? Kaya ba't mga bilapang mapler, itang masiglang tambutso, magpa-impress lang, hanapin ng yakat ng tagapagsalita na po, nakatangkailig magpa-impress, magpapansin. Pero edarugo balo, panagkasanda na la, potang lalabas la. Balo da po ita, eda po balo, kaya padilim ng padilim ang sanlibutan. Kaya bilang isang Kristiyano, mga kapatid, dapat mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ayon sa original design ng Panginoon. Ako po, yung motor ko hanggang ngayon, buhay pa naman, bagamat 6 years na, pero wala po akong binago doon. Wala pong iniba doon sa original design ng Hapon. No? Kasi sila po yung nag-invento niyan eh. Mas alam po nila yung ligtas. Kaya po, wag na po nating babaguhin yung original design ng Panginoon na tayo ang ilaw ng sanlibutan sapagkat padilim ng padilim ang mundong ginagalawan natin, mga kapatid. Pasama ng pasama ang mundo. Po? Minsan makakabasa ka, mga kapatid, na ginahasa, pinatay, nilibing sa sariling bakuran. Napakadami po. Yung krimen ngayon, napakatindi. Dati, drug addict. Kapag drug user, drug addict, pinapatay. Nagiging pusher. Ngayon, mga biktima naman ang namamatay. Nagiging biktima ng mga drug addicts ang namamatay. Kaya patuloy po, kumapit po tayo sa Panginoon. Prayer is the key. Prayer is the key, kapatid. Lagi ko po kayong ipinapanalangin. Magpanalanginan po tayo sa bawat isa. Kumapit po tayo sa Panginoon upang hindi po mawala yung liwanag na dulot ng ilaw ng sanlibutan. Tayo po ang mga ilaw ng sanlibutan. We are the salt and light of the world. Yun po yung pakatandaan natin. Asin ka at ilaw ka. Nagdudulot ka ng panlasa. Nagpe-preserve ka. At ikaw ay nagliliwanag sa image ni Christ. Sana po, daratang tapaking kaya katang pauli tapaking bali, potang akit nakatanim pengarita mo. O hindi na. Hinga na kung magana ka. Sinimbaya kaya all about Jesus. Sinimbaya ka rin born again. Hallelujah. Lalo yung mega na ka. Sana hindi yung dumarating ka pa lang. O hindi na naman ni Judas. Hallelujah. Sana po ang imahe ni Kristo ang nakikita sa atin. Hallelujah. Glory to God. Mga kapatid, pakatandaan po natin, napakahalaga ng impluensya
at napakahalaga ng testimony. Ito lamang po yung pinakamensahe ng salt and light. Salt means influence. And light means testimony. The light of Christ is shining on us. Yun po ang gustong makita ng sanlibutan. At kapag nangyari yun, mga kapatid, kapag nagliliwanag ang mukha ni Kristo sa atin, sa ating pamilya, no? Hindi pa natin sila ini-invite sa church. Palagi ako sa biyana, kaya ka, anak, tuki ko. Tuki ko kaya ka. Praise God. Kaya po, o ba't yung ni Sister Carmina po, Sister May, na? At yung ikit kareng anak do, na pa magbayo. Hallelujah. No wonder, yung nanay mo ay narito. No wonder yung anak mo ay narito. Sapagkat nakita nila sa iyo ang ilaw ni Kristo. Amen? Hallelujah. Glory to God. So, purihin po ang Panginoon. Tandaan po natin, tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. May natutunan po tayo. Glory to God. Dumako po tayo sa ating Holy Communion. At kung naintindihan po natin ito, ay makibahagi po tayo sa huling hapunan. Ano? Sabi po ng awit kanina, sa krus ng Kalbaryo, pinatunayan ni Lord ang kanyang pag-ibig sa atin. Hallelujah. Kaya po tayo mag-iilaw, kaya po tayo magiging asin, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo at siya ay nabuhay na maguli. Sige po. Hallelujah. Glory to God. Inaalala po natin ang huling hapunan. Ang sabi po nila, Holy Communion. So ito po ay one of the ordinances of the church, ano? The Last Supper, okay? Supper, S-U-P-P-E-R, no? Hallelujah. Sige po, panalangin po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo, ang tinapay, at ipapanalangin po yung katas ng ubas, ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Ama naming banal, ikaw po'y aming pinupuri at sinasamba sapagkat ikaw ay karapat-dapat, O Diyos. At sa oras na to, Panginoon, muli po naming inaalala. Lord God, we remember your sacrificial love for us, Panginoon. Your unconditional love towards us, Panginoon. Kagaya po ng aming inawit, Lord God, yung krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, Lord God. Dakila ang pag-ibig mo, aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos, at sa oras na ito, amin pong itinataas sa iyo ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawan, O Diyos, na siyang dumanas ng lahat ng kasakitan, Panginoon, para sa amin, Lord God. Lord, sa amin pong pagtanggap sa tinapay na ito, tinatanggap din po namin yung katotohanan na sa pamamagitan ng iyong mga latay, lahat ng uri ng kasakitan, karamdaman, physical, emotional, spiritual, and even mental, Lord God, ay pinagaling mo na, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong dakilang kapangyarihan. Salamat po sa iyong dakilang sakripisyo at sa iyong dakilang pag-ibig para sa amin, O Diyos. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Patuloy, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Lord God, sa pagkakataong ito na kami po ay malayang makibahagi, Panginoon, sa communion na ito. Lord, itinataas po namin ang kopang ito na sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon. Ang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, kaya kami ngayon ay malaya at napatawad na sa aming mga kasalanan. Lord, as we partake in this communion, Panginoon, Lord, inaalala namin kung gaano kakatapat, kadakila, at kung gaano mo po kami minamahal. Maraming salamat, Panginoon, nang dahil sa iyo, O Diyos, kami po ngayon ay malaya, kami po ngayon ay
may buhay na walang hanggan. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo ang papuri, parangal at pagdakila. Sa matamis mong pangalan, Jesus. Amen. Sige po, kung nakahanda na po tayo at naunawaan po natin, at dyan tayo po, kunin na po natin yung ating bahagi. Pag-ibig mo, Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus, dalangin ko, mapalapit sa'yo, nais ko ang presensya mo. Sa krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala na Pag-ibig mo, lahat ay iyong pasad. pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di naig kamatayan. sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Pag-ibig mo, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po. Salamat, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you. We honor you. We acknowledge you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat. Pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Hawakan po natin ang kopa. Gayun din naman matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Hallelujah!
We praise you, Jesus. We thank you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, na patuloy po naming inaalala at aalalahanin, Panginoon, hanggang sa huling hininga ng aming buhay, Panginoon, sa mundong ito. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Dumako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Gusto lang pong ibahagi ang isang verse na ito sa Kawikaan, mga Kawikaan 3:9-10. Sabi po dito sa 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, sa iyong ring handugan. Verse 10, sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Gusto ko lang pong lagyan ng explanation. Simpleng explanation po yung mga verse natin dito sa verse 9 po, sinasabi po dito, ito ay isang prinsipyo ng pagtitiwala kung saan ang pag-uuna sa Diyos ay nagbubunga ng sagana pagpapala at kasapatan. Sa verse 10 po, nagpapakita na ang pagbibigay ay hindi kawalan, kundi pagkikilala sa Kanya bilang tagapagkaloob. Yan po yung simple explanation po dito. Sana po ay every time po na nagbibigay po tayo sa Panginoon ay meron pong happiness, meron pong galak sa ating puso kasi yung pong, tutuusin po yung pong binibigay natin. Wala po sa kaligingan yung pong ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi ina-acquire po niya sa atin. So ngayon po ay tayo po ay tumuyo at ipanalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Hallelujah, maraming salamat po Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoon, pinapasalamatan sa umagang ito Panginoon. Narito po ang aming mga handog, ang aming mga kaloob Panginoon. Kalugdan niyo po ito Panginoon at maraming salamat po sa mga kapatid na mayroon pong puso na nagbibigay, Panginoon. Mayroon pong kasiyahan. May kagalakan sa kanilang puso na nagpasya na magbigay, Panginoon, ng kanilang makakaya, Panginoon. Basta-basta niyo po ito, Panginoon, at nawa, Panginoon, huwag niyo pong pababayaan at kayo po ang magbigay ng sigsig, umaapaw na biyaya sa aking mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng blessings, Panginoon, sa araw-araw. We acknowledge your presence, O Lord, sa araw-araw, Panginoon. Hindi niyo po kami pinapabayaan sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay, sa hininga, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa dakilang pangalan mo, Jesus. Amen. Praise. Ayan. Hallelujah. Sa mga pinagpala po, maaari po ba nating sabihin, thank God it's Sunday? Thank God it's Sunday.
today, because this is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. And right now po, nasa dako na po tayo ng ating welcome and announcement. So welcome po sa bawat isa, and nagagalak po ang Panginoon sa presensya ninyo, especially sa mga nakasama po natin kahapon na pinili po mag-celebrate ng goodness ni Lord ngayon. And nagagalak po siya dahil pinili po natin siya mula kahapon and hanggang ngayon. So let us continue choosing God dahil si Lord po pinipili niya po tayo araw-araw. Amen? And for our announcement po, meron po tayong care group na nagaganap po every Friday and Saturday. Depende po sa availability ng bawat isa. And yung care group po natin is about love, it's about sharing, prayer, and sa paglago po sa ating Panginoon. So don't hesitate to join our care group na if wala pa po tayo. So that mas makilala pa po natin ang Panginoon. And next po is our prayer meeting every Friday, 6:30 p.m. na kung saan nagkakaisa po tayo sa panalangin. And kapag nagkakaisa po tayo sa panalangin, ano pong nangyayari? A miracle will happen. Nasasabi nga po sa Matthew 18:20, where 2 or 3 gather in my name, there I am with them. There I am with them. So I encourage you all po to attend our prayer meeting and idulog po natin yung iyak and panalangin po ng ating mga puso because Jesus hears and Jesus is with us. And next po is our leadership mentoring na nagaganap po right our prayer meeting na pinangungunahan po ng ating pastor. This leadership mentoring po is not just about learning, kundi this is also about grow and to inspire po as an inspiring leader in future. So dito po, pwede po tayong magtanong, pwede po tayong matuto, and pwede po tayong mabago. And lastly, our Sunday worship celebration, every Sunday po yan, 8:30 a.m. So, iwan po muna natin yung mga gawain natin sa bahay, yung mga labahan, yung mga assignments na, and mag-focus po muna tayo sa ating Panginoon. So, pag-invite po natin yung Sunday worship celebration natin, invite po natin yung mga friends and families po natin to rest and celebrate the goodness of God sa ating pong week. So, yun lang po, to God be all the glory. Amen. Before po yung benediction ni Pastor, pwede po ba tumayo yung mga birthday celebrant? Amen. Etala po kalingon na yung March. So, balo yun na po rin puntalan nyo this month, ne? I-pastor. Amen. I-paring pits. So, idaranday po, ne? Amen. Praise God. I-pastor Erica Eugene. Amen. Kaya kami po idarasan eh. Amen. Ito po yung deklarasyon ng Panginoon sa inyo. Sabi po ng Isaiah chapter 2 verse 6, I have commissioned you to succeed. Sabi po, I will watch over you. I will take you by the hand. Through you, I will bring good news to the people, and through you, I will bring light to the people. Let us declare po yung blessings and breakthrough sa kanilang buhay. Lay on them yung pagpapala. Panginoon, patuloy nakikita mo yung mga anak mong narito sa iyong harapan. Naniniwala kami sa deklarasyon ng verse na to. You will watch over them. Your word will be upon them, Panginoon. Through the days, through the years of their life, pagpapalain mo sila. Anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sasalagin mo ito, haharangin mo ito. Iiwasan mo anumang sakit ang dumapo, Panginoon. Ikaw pa lang, ang kamay mo pa lang, Panginoon, sasalagin na to. Bless their going in and going out, Panginoon. They're coming in. All the concepts and areas of their life, patuloy pagpapalain mo, Panginoon. Bless mo ang kanilang buong sambahayan. At patuloy, Panginoon, gamitin mo sila anointedly, mightily. Ang kanilang mga kamay, patuloy, Panginoon, pagpapalain mo. Anumang hawakan ng kanilang mga kamay, patuloy, Panginoon, magiging pagpapala. Sino man ang kanilang makakausap, Panginoon, magiging pagpapala sa kanilang buhay.
Grant the wisdom sa kanilang buhay, Panginoon. And I ask anuman ang desires ng kanilang buhay, Panginoon, grant them. And I declare breakthrough, anointing, Panginoon, revival, breakthroughs in the areas of their life. Ito po ang aming dalangin at deklarasyon in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Tayo pong lahat ay tatayo. Tapos na po ang ating gawain at tayo po ay magpapa-closing prayer. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. Napakadakila mo, Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. We thank you, Jesus. Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay na patuloy mong pinagkakatiwala sa bawat isa, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang dalangin po namin, katulad ng iyong mga salita, O Diyos, na gawin mo kaming asin ng sanlibutan, na kung saan, O Diyos, kami po ang mag-iimpluwensya, Panginoon, ng mga kabutihan na mula sa iyong mga salita, at hindi kami ang maiimpluwensyahan, Panginoon. Lord, magkaroon po kami ng impact sa aming pamilya, Panginoon. Magkakaroon kami ng impact, Panginoon, sa eskwelahan na kung saan kami nag-aaral, O Diyos, kung saan kami nagtuturo. Magkaroon kami ng impact, Panginoon, sa aming komunidad, O Diyos, sa mga kasamahan po namin, sa mga kaibigan po namin, Lord. Magkaroon kami ng impact at makita po nila, O Diyos, na kami ang asin ng sanlibutan, O Diyos. Kami ang ilaw, O Diyos, ng iyong imahen, Panginoon. Patuloy po, Lord. Tulungan po ninyo kami, Panginoon. Samahan kami ng iyong Santong Espiritu, O Diyos. Di po namin kaya, Panginoon, kung hindi ka namin kasama, O Diyos. Katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthen me. Hallelujah. Sa magitan ni Kristo na nagbibigay ng lakas sa akin. Kaya po, O Lord, kami po ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan, Panginoon. Maraming salamat po at sa iyong presensya, Lord, na sinamahan mo kami, Panginoon, sa bahagi ng aming pagsamba, O Diyos. At maraming salamat din po sa presensya ng bawat isa na narito ngayon, Lord. Patuloy po, pagpalain niyo po sila, Panginoon. May the Lord bless you and keep you. And may His face shine before you. And may the Lord be gracious to you. And may the Lord give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, somebody shouts, Amen and Amen. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ang sabi po ni Pastor kanina, palagi po tayong maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, purihin po natin ang lugar na ito ng pasasalamat sa Diyos na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat.